Hindi ko alam kung matutuwa ako dito dahil ito na nga yung nangyayari sa bayan natin. Ang tindi ng korupsyon at dahil sa korupsyon maraming namamatay dahil nga po sa mga bagyong nangyayari lintik ang baha. Pero nagkaroon pa ng kapal ng muka itong si Marcos na imbitahan ng Blackpink di umano. Naku. Ano yung pasabog niya? Matapos ibahagi ang impormasyong imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Gago! Hindi niyo ba inimbitahan ito si Kiko? Inutusan daw siya ng kanyang superiors na itago from plain sight ang mga magagarbong sasakyan na pagmamayari di umano ni Zaldi at Maylin nang sa gayon ay hindi mapansin ng media. I make sure na ma-advise ko yung driver kung sino yung magdadala doon sa parking area na medyo hindi makikita ng mga guest. Katakataka rin para kay JM. Ito So, nung karoon daw ng shooting doon, para hindi daw makita ng media, pinatago sa kanya yung mga luxury car. I mean, if you're rich, di ba yung meron niya isang ano dyan, pinaglalandakan niya yung sasakyan niya, mayaman siya. Kung wala namang problema at hindi naman galing sa nakaw, bakit mo kailangan ipatago? Ikaw na nagsabi, through your lawyer, na 5 billion ba yun? Yung parang 4 billion yung salin mo. So mayaman ka talaga even before you're a congressman. Why would you hide those cars according to this guy? Yun yung mga red flag. Grabe ho yung balita ngayon itong Blackpink. Kilala nyo ba yung Blackpink? Yung kumanta ng 21. Iba pala yun. 21 pala yun. Iba yung Blackpink. Alam nyo naman tong Blackpink, di ba? Yung mga bumasag sa typical K-pop. Bakit to? Sila ho ang girl group na medyo malaswa. Medyo malaswa. Hindi naman! Ikaw naman, Banat Bay. Hindi kasi ibang mga girl group, medyo ano sila medyo wholesome. Itong Blackpink po medyo mahilig magpa-sexy baga. At eto na nga, ang lupit ho ng balita na ito. Itong balita na ito kung saan sila daw ay naimbitahan ni Marcos. Gago! Sa kalagitnaan ng mga sakunang nangyayari, korupsyon, sa kalagitnaan ng mga matitinding panggagasta at mga katiwalian na nangyayari sa Pilipinas at lalong-lalo na nangyari lamang dito sa Cebu. Abay, may lakas loob pa na si Marcos ay imbitahan ang mamahaling grupo na Blackpink. Ito ay K-pop. Naku po. Gago! Ay nako, alam nyo mga kababayan hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi ako matutuwa dahil hindi ako, mahilig naman po talaga ako sa mga K-pop kasi alam nyo naman, meron din tayong hinahawakan na girl group. So ibig sabihin, talagang ito yung mga nagbigay inspirasyon sa amin. Pero hindi ko alam kung matutuwa ako dito dahil ito na nga yung nangyayari sa bayan natin. Ang tindi ng korupsyon at dahil sa korupsyon maraming namamatay dahil nga po sa mga bagyong nangyayari lintik ang baha. Pero nagkaroon pa ng kapal ng muka itong si Marcos na imbitahan ng Blackpink di umano. Naku. Gago! Banat Bay, baka naman fake news yung sinasabi. Naku, si Banat Bay pa, hindi ito magpe-fake news Hindi tayo nagpe-fake news pero saan mo ba nabalitaan niyan, Banat Bay? Ito. Tingnan natin itong picture na ito. Ito po ay isang lehitimong balita. Ayan, naku po, pabihira. Ang sisiksi. Ano baga ang sabi riyan, Banat Bay? Ito, ang sabi riyan sa balita na yan. Sandali lang. Chotomate. Masyado kayong atat-natat porket Blackpink lang Ang sabi sa balita na ito, ayan, umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan
na iwasan ang magarbong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayang nasalanta ng sunod na kalamidad sa bansa. Ayos ha, maganda. Maganda yung sinabi niya, maganda. Ayon kay Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, layunin ng panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikiisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng mga bagyo at lindol. Wow. Okay. So, sabi ni Marcos, wag daw tayo magkakaroon ng mga garbong party, wag tayo magkakaroon ng mga garbong pagdidiwa ngayong Pasko. Maganda, di ba? Ngunit, patay tayo pag may mga ganyan salita, yung ngunit, pumupunit sa gitna ng panawagang ito para sa simpleng Pasko, may pasabog. Sino? Naku po, may pasabog. Sino? Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Naku po, patay kayo. Ano yung pasabog niya? Matapos ibahagi ang impormasyong, imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Gago! Hindi nyo ba inimbitahan nito si Kiko? Hindi, baka kasi mamaya hindi lang imbitado si Kiko, kaya Kiko Barsaga, kaya inilabas niya ito. Hindi. Biro lang. Kiko, I love you so much. Laban lang, tuloy lang ang laban. Hindi, sabi ni Kiko Barsaga, inimbitahan daw umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Naku po. Sandali. Baka naman, inimbitahan lang. Hindi sila magpe-perform. Ali kayo, invited kayong lahat. O, Beyonce, punta ka na rin dito. Baka ganun lang. Di ba? O, Rihanna, punta ka na dito. Baka ganun lang. Ikaw naman, Kiko Barsaga, di naman ibig sabihin nun, magpe-perform ang Blackpink. Naku naman. Hindi, joke. Kidding aside, ha? Malala na talaga itong presidente natin, ano? Malala na talaga. Kung ito'y totoo, tangina ang kapal ng muka. Sa kalagitnaan ng mga sakunang nangyayari sa Pilipinas, ang sagot sa korupsyon, Blackpink. O, di ba? Iba yan. Iba naman yung kanta na yan, ikaw naman, no? Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules, Nobyembre 5, binira ni Barsaga ang umano, hindi tugmang sitwasyon. Simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko, tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang. Naku po. Gago! Dagdag pa niya, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Naku po, patay tayo dyan. Ito ha. Kasi baka sabihin nyo iba, hindi naman yan sure eh. Baka ano lang yan. Kwento-kwento lang yan. Ito kasi matindi dito eh. Dagdag pa niya. Ha? Ayon sa mga ulat, nakatakdang bumalik ng Pilipinas ang Blackpink. Uy, talaga palang pupunta ng Pilipinas. Sa Nobyembre 22 to 23, that's a fact. Para sa kanilang Deadline World Tour. Dahilan para lalo pang umigting ang epokulasyon. Anong espekulasyon? Habang nanawagan si Pangulong Marcos ng simpleng pagdiriwang, marami nagtatanong kung magiging simple rin ba ang Christmas party na Malacanang kung may Blackpink sa lineup. Marcos, ako nga po pala si Banat Bay. Baka pwede mo akong imbitahan. Para sama-sama naman tayo magsaya doon, di ba? Nang tut, turut, turut. Ay, ibang kanta rin pala, iba yun. Hindi, favorite ko yung kanta nilang Whistle eh. Lalo na pag kumikending-gending na ng ganyan. Gusto ko yung kanta nilang yun eh. Tsaka yung apate, te. Gusto ko yun eh. Gusto ko yun. Siyempre, mapapa-apate-apate na si Marcos doon, di ba?
Lalo na yung asawa niya. Naku, gumaganon-ganon pa man din. Oo, apate. Naku po, pagbira buhay re. Ikaw naman, Kiko Barsaga, binuking mo naman. Baka mamaya, hindi na nila ituloy yan dahil binuking mo. Siyempre, sasabihin nila, naku, patay kang bata ka, nabuking. Mukhang nabuking tayo dito. Huwag na natin ituloy para maging fake news si Kiko Barsaga. Di ba? Baka ganun Baka ganun ang gawin nila para masira si Kiko Barsaga, wag natin ituloy para lumalabas, nagpapakalat siya ng fake news. Ayun. Hindi kaya ganun ang gawin ni Marcos? O gawin nung kanyang asawa? Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ito ay hindi naman po ito kaila na itong pamilya Marcos mahilig magparty. Literally and figurative. Ano kayang vitamins nila, no? Tanong nyo doon sa mga nagpa-party-party sa mga club. Pero ingatan nyo kay Sandro ito, Si Sandro pa naman, yung mga, di ba, ang mga napabalitang babae ni Sandro o yung girlfriend ni Sandro ay mahilig siya sa mga magaganda. Sa bagay. Anak ka ba naman ng presidente kahit pangit ka? Sigurado kung makakakuha ka ng magandang babae, di ba? Na magmamahal sa'yo. Kayo naman, masyado naman kayo. Gago! Hindi, wag nyo naman inuhusgahan si Sandro porkit gano'n ang itsura niya. Wag naman gano'n. Wag nyo naman inuhusgahan yung tao. Hindi, siguro kung ako anak ng presidente din, sigurado maraming ma-in-love sa akin, di ba? Kung ako'y anak ng presidente, paano pa kaya? O si Sandro, matikas, payatot. Gago! Dilatang mata, di ba? Yan pa naman ang gusto ng mga ngayon yung mga dilatang mata. Hoy, wala akong ibig sabihin ng dilat na mata. Kasi uso yan sa Japan pagka, di ba yung mga Japanese, pag mas dilat ang mata, mas gusto nila. Kasi nga, puro sila singkit Ang ginagawa nila, tinatanggal-tanggal nila yung mga gayang-gayaan nila para dumilat yung mata nila. Si Sandro pa naman dilat na dilat ang mata niyan. Ganyan na ganyan yun, O, di ba? O, syempre, magugustuhan yan ng mga, ng mga Koreano, di ba? Ganyan ang gusto ng mga Koreano, kahit pansinin niyo yung mga itsura ng mga Koreano ngayon. Di ba? Yung mga Koreanong mga K-pop na lalaki, di ba? Mga supposedly singkit, pero ang lalaki ng mata. Di ba? Kasi nga, ganun ang, kung ano yung kabaligtaran, yun ang magaganda Kaya ganun, tayo mga Pilipino, di ba? Tayo ay kayumanggi, fair tayo, pero marami sa atin, pag mistisa, maganda na meron nga tayong kasabihan sa Pilipinas. Ito kasabihan to sa Pilipinas na hindi ako nag-agree. Meron na tayong kasabihan sa Pilipinas. Mas gusto pa ng mga Pilipino ang pangit na mistisa kesa sa magandang morena. Meron tayong kasabihan ganyan. Ayaw man nating aminin kasi it sounds racist, pero ganyan tayo, ganyan yung ating alam mo yun, parang biases, di ba? Bakit? Pag may nakita kang maputi, naku, kahit ang pangit niyan. Hipon yan, di ba? Ganun kagad tayo Talaga mapapaganon ka, wow, puti, di ba? Pero yung magandang kayumanggi, ayaw nung iba yan. Sasabihin ka agad, hindi maganda yan. Ganun ganyan tayo mga Pilipino di ba? Bakit? Hindi ko naman sinasabing racist. Kaya lang talagang minsan kasi kung ano yung opposite mo. Sabi nga, opposite attracts, di ba? Kung ano yung opposite mo, doon ka na-attract. Kaya yung mga Koreana, ma-attract yan sa mga dilatang mata. Gago! Kaya ingatan ninyo yan si Sandro dyan, baka magustuhan ng Blackpink yan. Hindi, pero ito ay malalaman natin. Kasi sigurado ako, mahirap din cancelin kung sakasakaling totoo yung sinasabi ni Barsaga. Kung sakasakaling totoo ang sinasabi ni Kiko Barsaga na ito po ay inimbitado sa Pasko o sa Christmas party,
Sa malamang, nakapirma na ng kontrata yan, meron ng down payment yan, hindi naman papayag na, malaki pa naman ang management nitong Blackpink, hindi porket presidente ng Pilipinas na nag-imbita sa kanila, ay papayag yan na walang kontrata. Sigurado ako, naririnig na ng tindi ng korupsyon. Sabi nila, okay to. Malamang sinabi siguro ng management, kung totoo ito, kung totoo, malamang sinabi ng management, okay to, corrupt dito. Sigurado maraming pera dito. So, pabayad tayo ng malaki dito, kayang-kaya nila billion dito. Kung sakaling totoo ito, magkano kaya ang binayad ng palasyo? Pagkano kaya ang binayad ni Marcos sa Blackpink? Sa tingin ko naman, maganda ito. Ito yung angle ng mga loyalista, sigurado ako. Maganda ito. Ito yung magbibigay ng magandang ekonomiya sa Pilipinas. Dahil dito, makikilala ang Pilipinas dahil inimbitahan ng presidente ng Pilipinas ang Blackpink. Yan. Sigurado ako, yan ang magiging twist ng mga, alam mo na, yung mga bayaran nilang vlogger, yung tigti 10,000. Uy, by the way, highway merong lumabas ngayon na hindi ko na lang sasabihin hindi ko ayoko na lang pag-usapan kasi alam mo itong mga itong mga loyalista na ito yung mga bayaran sa kanila, yung mga pangit na bayaran. Topic kasi nila lagi Banateros. Hindi ko alam bakit topic nila Banateros. Weird. Nawi-weirdoan ako Kung yung Luko-Luka sa Amerika, ang puro topic niya sila Joey, sila Trixie, di ba? Yung magkakaano sila. Magkakaaway sila. Di ko alam kung bakit yun. Pero itong mga loyalista, itong mga tanso, ang lagi nilang topic Banateros. Hindi ko talaga alam kung bakit. Ano ba? Tinik ba talaga kami sa inyo? Tinik ba talaga kami sa inyo? Mantakin mo dahil may nilabas si Jay Guevara na 10,000 na yun talagang proven. Merong ebidensya. Naglabas ng resibo sino ba? Si Jay Guevara ba o naglabas? Si Sir Jack. Naglabas ng ebidensya na bayad ng 10,000 pesos yung naninira sa atin. Meron silang nilabas na kesyo may ini-interview yung lukalukang babae. Na ngayon, hinahunting na ni Kizet. Kasi kesyo 20 million daw ang binayad. Sabi ko, wow. Sabi ko nga, sana totoo. Hindi, ako talaga wini-wish ko. Sana totoo yun. Iiwan ko na kayong lahat. 20 million babayaran ako para manahimik. Iiwan ko na kayo lahat. Hindi, joke lang po Hindi, pero hindi pa po kasi ako nakakakita ng 20 million sa buhay ko di ba? Hindi pa po ako nakakahawak ng 20 million. Nakahawak na ako mga 19 million. Pero 20 million di pa po. So gusto ko makahawak ng 20 million, di ba? Sabi ba naman? Tapos binanggit pa doon. Si Banat Bay paulit-ulit yung siraulong Sabi niya, si Banat Bay. Class A yan. Sabi ko, tuwan-tuwa naman ako, naging wagyu ako. Hindi, kasi pangarap ko yan 'Di ba? Alam niyo naman, favorite ko yung steak, 'di ba? Favorite ko wagyu. Yan ang aking dinner palagi, wagyu. Yan ang favorite ko talagang pagkain, wagyu. For the first time, tinawag akong class A daw ako. Panalo yun, Maraming salamat doon sa mga siraulong vlogger na mga loyalista na tinawag akong class A. Yun. Hindi, at least, di ba? Kasi hindi nga sila magiging class Z. Pinakamalayo, wala. Na kahit sila na lang ang natitirang tao dito sa mundo na ito, walang papatol sa mga yan. Ay, itsura pa lang yan, kadiri na Di ba? Masusuka ka na itsura pa lang yan. Ngipin pa lang yan, Brad. Pagka sinungal-ngal kayong ngipin yan, sigurado ko matatae ka. O masusuka ka sa sobrang kadiri niya, Hindi, kasi alam mo, nagtaka lang ako doon sa video na yun. Doon pa lang sa simulang sinabi niya, alam mo na kagad fake news. Bakit? Sabi ba naman niya, di ba dati akong nasa payroll ng mga Duterte? Gago! Tangina doon pa lang, kahit wag mo na kaming banggitin, alam na ng tao fake news ka Bakit? Ikaw ba bayaran? Hambirang buhay, oo. Babayaran ka?
Wala ka nga utak eh. Ngipin nga, wala. Utak pa. Di ba? Tapos babayaran ka? Una-una, ang Pangulong Duterte hindi nagbabayad dyan. Ever since kuripot yan. Alam mo kung ano lang natanggap ko sa mga yan? Alam mo kung ano? Sasabihin ko na sa'yo. Ang natanggap ko lang dyan, suha. Tuwing Pasko, suha. Alam mo, hindi, pero na-appreciate ko naman yun, ha, yung binibigay ng Malacanang noon. Every time na Pasko, birthday ko, asahan mo may suha ako dyan. Totoo. Eto, wala, diretsuhan tayo. Sabi ko nga, sana naman next time durian. Para medyo, alam mo yung mas mahirap-hirap naman bilhin. Suha. Kaya nga yung sinabi niya kagad, doon kagad di ko na tinuloy yung video na yun na sinabi niya sa akin sinabi niya na dati daw siyang nasa payroll ng mga Duterte. Doon pa lang alam mo ng kasinungalingan. Una, wala kang utak. Wala ka namang followers. Wala kang big channel. Bakit? Palamura ka. Laging natatanggal yung channel mo. Sinong naniniwala sa'yo? Wala. Siguro nga kahit nanay mo hindi naniniwala sa'yo eh. Tapos sasabihin mo, nasa payroll ka ng mga Duterte. Diba? Sigurado ko, mga kababayan, etong mga bayarang loyalista na vlogger na ito, palalabasin pa nila na etong pag-imbita sa Blackpink ay isang magandang gawain ni Marcos. Kasi sila ganyan kain tae sila eh. Kahit anong isubo sa kanila, tae, kahit yung basang tae iinumin niya mga yan. Kasi nga, pagbayad ka, kahit anong gagawin mo. Kahit pangit, pagagandahin mo. Kahit palpak, sasabihin mo maganda. Kasi nga, bayaran ka eh. Ito, literal na kung ito'y totoo. Kung ito'y totoo na sinasabi ni Kiko Barsaga. Uy, sounds familiar. Kiko Barsaga. Ito'y isang malaking kalapastangan sa bawat Pilipino. Ito'y isang matinding pagmamalabis. Naghihirap na ang bayan mo. Ang taas-taas na ng dolyar dahil nga sa korupsyon, dahil sa mababa ang mga namumuhunan sa Pilipinas, nagsisialisan na mga investor, naisip mo pa, sumagi pa sa isip mo na maggumastos para lang sa isang Christmas party. Naku po, di maganda yan. Pero ako, sigurado ako siyempre, alam nyo naman, pag tinalakay ni Banat Bay, siguradong magte-trending yan, siguradong makakarating sa Malacanang kasi alam kong nakatutok sila dito eh. Tutok na tutok sila sa mga banateros eh. Alam ko yan. Maliwala kayo sa akin, alam namin yan. At marami nang nagsasabi sa amin na talagang nakatutok sila sa banateros. At eto, dinidiscuss na nga natin. Sa tingin ko, mukhang babawiin nila ito. Kung totoo man ito sigurado kung babawiin nila ito dahil alam nilang yari sila sa taong bayan. Kaya lang, ewan ko lang kung mababawi pa ba yung kontrata o pag kinancel nila, fully paid na. Hindi natin alam. Pero tingnan natin. Basta ang alam natin, ito ang sinabi ni Kiko Barsaga. Tingnan natin kung mangyayari ba o hindi. Diba? Tingnan natin. Ito may papakita ako sa inyo Isa pang balita ito. Naantindi, sabi ko nga naman. Pambihirang buhay Ereo. Takot daw siyang umuwi dahil babarilin daw siya. Zaldi ko, wag ka masyadong OA. OA ka masyado. Over. Bakat batuin ka ng kamatis pero yung babariling ka? Ang mga nakaupo ngayon, kakampi mo pa Pero sa bagay, malay mo, may di natin masabi malay mo, merong mga siraang ulo dyan, di ba? Hindi natin masasabi yan. Malay mo, may mga sira ulo dyan na magtangka. Pero ako, I do not agree with that. Ako, honestly, wag nyo naman barilin si Saldico. That's not nice. It's not nice.
Kahit sobrang sama niyan, wag yun naman ganunin. Wag yun, masama yun, ha? Yung mga nagsasabing babatoy na lang ng kamatis, o kaya ng itlog, yun, medyo, hindi ko sinasabing okay, ha? Pero wag naman yung ganun, ha? Please, kung may tanong ako dito kay Attorney Roy Rondain. Actually, gusto ko tong itanong doon sa mga nagre-representa kay Zaldico doon sa kaso niya sa akin. Gusto ko silang tanungin, naaatim nyo talaga na ipagtanggol pa si Zaldico? Hindi, gusto ko lang tanungin. Naku-curious lang baga ako. Naku-curious ako eh. Sa tindi ng mga aligasyon at sa tindi ng mga ebidensyang inilalabas ng iba't ibang kampo. Ibig sabihin, iba't ibang kulay ang naglalabas ng mga ebidensya na di umano talagang may matinding ginawa si Zaldico doon sa ating budget. Naaatim nyo pa siyang ipagtanggol? Anong nararamdaman ninyo pag uwi ninyo at natutulog na kayo? Pinagtatanggol ko si Zaldico. Is that ano? Hindi, eto this is a serious question. Paano nyo naaatim na pagtanggol yung tao na yan? Kasi merong merong masasabi kong, sabi nga nila, trabaho lang, di ba? Bilang abogado, trabaho mo yung ipagtanggol ang kliyente mo kahit sino pa yan. That's a professionalism, ika nga. Oo pero, you must draw the line. Di ba? Para sa akin siguro kung ako abogado, kahit magkano pa yung alok, wag lang 1 billion. Hindi, kahit ano pa yung alok sa akin, kung yung kliyente na yan ay antindi na ng mga ebidensyang pinipresenta sa kaliwat kanan na ahensya ng gobyerno or branch of the government, nakikita ako ako lang to para sa akin lang to. Nakikita ko ng antindi, sagad sa butong ginawa nito. Kahit malaki ang babayad sa akin, hindi ko tatanggapin na maging abogado nun. Para sa akin po para sa akin. Di ba? Kasi it's just a matter of, I will draw the line. Oo, maaari mong ipagtanggol yung medyo may mga kasalanan, medyo mga malilit na pinaggagawa kasi professional ka bilang isang abogado na dapat mong tanggapin ito. Pero ako, I will draw the line. Kung ganyan yung nakikita ko na ebidensya na pinipresenta sa publiko na matinding-matindi na yung ebidensya, hindi ko na ipagtatanggol. Kaya nga gusto ko itanong itong si Attorney Roy Rondain. Paano nyo po na-atim na ipagtanggol si Zaldico? Ay, tanong lang po yun Do you really believe in your heart that Zaldico is an innocent person? Amidst all the pinakita ng kaliwat kanan ng Senado, even some of the congressmen na pinakita nila na etong si Zaldico ay napakaraming insertion. Amidst all those things, etong hindi niya pagbalik, which is sabi nga nila, flight is it's a sign of guilt, 'di ba? Guilt. So ibig sabihin nun, may problema Even ito na lang sabihin na natin, wala ka sa bansa dahil bago pumutok tong mga issue na ito. Tapos napagtanto mo na ikaw ay inaakusahan mo, maaaring hindi ka bumalik. Sige, sabihin na natin, given. Pero yung biglang nawala yung mga recent lang kasi yung mga pangyayari na to yung mga helicopter, biglang nawala, biglang yung eroplano nawala, biglang inalis. Ibig sabihin, nilipad. Doon makikita mo na talaga na may problema ito. Parang, how can you? Ako, tanong lang naman to Sir, Attorney Roy Rondain. This is just a question. How can you defend that kind of person? Hindi po ba kayo nagigilty pag natutulog kayo? Puti na yung buhok ninyo, sir. Ibig sabihin, hindi. Ito, reality lang naman. You are on your last, di ba? Ibig sabihin, alam mong may edad ka na. Ibig sabihin, di ba, dapat yung
gagawin mo that would leave a mark na ikaw hindi makakalimutan na pinaglaban mo, bayan mo. Di ba? Paano nyo po na-atim, sir? Ako lang nagtatanong lang ako. Ano ang nasa puso ninyo habang pinagtatanggol nyo to si Saldico? Anong nasa puso ninyo, sir? Ako, tanong lang po yan, ha? Hindi ko kayo inaakusahan. Kaya nga gusto ko malaman, eh. Paano nyo na-aatim yan? See him as soon as... Sir, as pagkaalam ko, nakaupo yung mga kakampi niya. Di ba? Nakaupo. Best friend niya nga, di ba? Even doon sa emergency ba yun? Di umano, nakalagay pa nga doon si Romualdez. I mean, itong mga ako kasi hindi ako naniniwala eh. You know why? Even yung sa sinabi nung kanyang security. Yeah? Ilan ang kanyang para nga siyang may sariling batalyon eh. Di ba yun ang sinabi ni Bato? Na parang may sarili siyang batalyon dahil sa dami ng security niya na supposedly dapat 2 lang. Pero siya, sobrang daming security niya. Active at saka mga retired military. Ito nga nagsumbong sa kanya, Marine. So, tapos sasabihin nyo, natatakot siya no umuwi. Yun ang dahilan kung bakit siya ayaw umuwi dito. Natatakot siyang barilin. Hindi ako Kung ako, eto sa akin lamang po ito Hindi ko sinasabing sa kanya. Pag ako wala akong ginawang masama, wala akong ginawang mali, lalaban ako. No matter what, haharapin ko lahat. Kasi alam kong malinis ako eh. Mapatay man nila ako, alam kong malinis ako. May magawa man silang masama sa akin, alam kong malinis ako. Aharap ako sa Panginoon at alam kong sasabihin sa akin ng Panginoon mabuti yan, pinaglaban mo ang tama. Di ba? Ganun eh. Pero kung alam kong hindi ko pinaglaban ng tama at meron akong inapakan, meron akong dinehado, abay talaga magtatago ako. Sa akin ito sa akin ito. Kaya parang hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nitong abogado na ito na natatakot daw siyang mabaril, mapatay. Una, ang mga nakaupo ay kakampi niya. Pangalawa, sa dami ng security niya, natatakot siya. Diba? Ako, matatakot ako kung alam kong tarantado ko, marami kong ginagawang mali, baka pati yung mga security ko magalit sa akin. Tama, mali? Di ba? Totoo naman yun eh. It's a given fact. Di ba? May mga security ka. May mga pumoprotekta sa'yo. Pero kung alam mo, loko-loko ka, dinidihado mo yung mga security mo, at alam ng mga security mo, nang aapa ka ng kapwa, nang aapa ka ng mamamayang Pilipino, naturalmente, kahit sila mapapaisip, tama bang pagsilbihan itong tao na ito? Tama bang protektahan itong tao na ito? Pero kung ikaw'y walang ginagawa na masama, at ikaw'y lumalaban para sa bayan, at ikaw'y nagsisilbi sa bayan, siguro, yung mga security mo ay lalo pang magiging, matapang dahil ito yung gusto naming pagsilbihan, ito yung gusto naming protektahan, yung ipaglalaban ng bayan. Tama, mali? Ewan ko Ako, medyo napaisip ako dito Hindi napaisip ako dito. Wala pa daw siyang nakikitang any complaint. So yung mga pautot ng ICI, yung mga paandar ni Remulla, ano yung sinasabi nila sa publiko? Nakakasuhan, sisigurado yung makukulong. Di ba? Kasi wala pa daw Wala pa daw ito natatanggap na kahit na anong reklam. Imaginein mo etong issue na to last year pa. Hanggang ngayon, anak ng putang ina, matatapos na yung taon. Wala pang complaint si Saldico. Wala pang demanda si Saldico. Unless this guy is a liar. He's a lawyer, but I don't think, I don't know if he's a liar. Pero that's a fact. Kasi di naman niya siguro sasabihin niya kung meron siyang hawak na demanda. Kasi sigurado ako, pwedeng madisbar yan pag nagsinungaling na may hawak pala siyang demanda pero walang demand. Sinasabi niyang wala.
So ibig sabihin, more or less, tama itong sinasabi nitong abogado ni Zaldico na wala pa siyang nakikitang complaint. So asa na yung mga eme-eme nito ni Rarimulya, etong eme ng ICI, di ba? Asa na? O ito pang isang kapatid niya, meron pang ipapakitang mga kulungan daw. Ano to, eme-eme nyo? Puro hanas lang ninyo yan? Tinatarantado nyo, binubudol nyo na mga Pilipino, wala pala kayong ginagawa. Yung ba sinasabi ninyo? O. Pero ito alam mo mga kababayan, sabi nga nila kahit anong pagbalibaligtarin mo mundo, kung walang problema itong si Zaldico, hindi ito dapat magtago. Dapat harapin niya. Di ba, naalala ninyo nung ginaganyan nila si Tebes, di ba? Harapin mo ko, sumarapin mo, ganyan. O nung kay Pastor Kibuloy, harapin mo yung ano. Bakit dito? Ganyan ang antono ninyo. Hindi nyo naman pinahaharap yung tao na yan. Ibig sabihin, may problema talaga. Eto may matinding dito. May matinding revelasyon. Ito yung sinasabi nito para mas maipaliwanag natin kung bakit kailangan talagang umuwi ni Zaldico. Ang problema dito kay Zaldico, panayang palusot. Kesyo, meron daw gustong bumaril sa kanya. Sabi ko, siya pa talaga yung natakot na may babaril sa kanya. Maniwala kayo sa kanya? Ako dito, ito. Grabe yung service charge. Dahil kasi para sa kaalaman ninyo mga kababayan yung service charge, yan po yung ipinapataw ng restaurant o di kaya ng hotel or any company doon. Basta yung mga serving company na dapat mapunta 100% sa mga empleyado. So, ibig sabihin, kahit hindi tayo mag-tip, merong mapupunta sa kanila dapat. Pero, umabot na daw ng 8 million, di umano, at hindi binibigay sa mga empleyado. Zaldico, pati ba naman yan? Hindi, pati ba naman yan magiging issue pa sa'yo? Ano ba naman yan? Di ba? Din sa reklamo ni JM na may mga utos ang higher-ups ng kumpanya na sa madaling sabi ay red flags para sa kanya. Halimbawa, may bagong teleserye ang ABS-CBN na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan. Na magsimula na raw mag-shoot ang production crew sa Misibis, inutusan daw siya ng kanyang superiors na itago from plain sight ang mga magagarbong sasakyan na pagmamayari di umano ni Zaldi at Maylin, nang sa gayon ay hindi mapansin ng media. I make sure na ma-advise ko yung driver kung sino yung magdadala doon sa parking area na medyo hindi makikita ng mga guest. Katakataka rin para kay JM. Ito so nung karoon daw ng shooting doon para hindi daw makita ng media, pinatago sa kanya yung mga luxury car. I mean, if you're rich, di ba yung meron niya isang dyan, pinaglalandakan niya yung sasakyan niya, mayaman siya. Kung wala namang problema at hindi naman galing sa nakaw, bakit mo kailangan ipatago? Ikaw na nagsabi through your lawyer na 5 billion ba yun? Yung parang 4 billion yung salin mo. So mayaman ka talaga even before you're a congressman. Why would you hide those cars according to this guy? Yun yung mga red flag. Alam di umano ng Sunwest Construction sa operasyon ng Misibis Bay Resort. Una nang inimbestigahan ng Rappler ang mga kumpanya ni Zaldico noong nakaraang taon. Sa published story namin noong Marso, binanggit namin na ang Misibis at Sunwest Construction ay nasa ilalim ng Sunwest Group of Companies. Yung Sunwest Construction ay yung bilyong-bilyong piso ang napanalo ng DPWH contracts. Ginit noon ni Zaldi na nag-divest na siya sa kumpanya, pero may turing pa rin siyang beneficial owner
dahil may-ari naman siya ng ilang sister companies ng SunWest Construction. Yung pagdadala ng mga empleyado na galing sa bahay mismo ni Maylene ko and ni Zaldico ko, dinala nila sa Misibis Bay Resort, and they asked me to give them a new contract. It's against the law. Let's say, for example, si employee nag-complain, bakit ako magiging project-based? 20 years na ako sa dati kong sa kay Miss Maylene. Hindi rin malinaw. So may problema talaga pagdating sa empleyado itong si Zaldico. Yan ang sinasabi nito kasi parang pinagawa na naman 20 years na pero kontrata pa lang din daw, 'di ba? Yung pinapagawa dito sa tao na ito. So may may problem siya sa labor law. Di umano according to this employee. Tuloy. Kay JM kung bakit nasa payroll ng Misibis Bay ang ilang mga bodyguard at confidential staff. Pati daw yung mga bodyguard bakit pinasasahuran through the resort. Diba? Ito lang yan Bakit ka magpapasahod doon? Ba't hindi mo pasahurin sa iba mong kumpanya? Kung really legal ang pag-acquire mo doon sa mga bodyguard mo, may problema, di ba? May problema. Ni Zaldico, gayong wala naman silang gampanin sa resort. Kabilang sa pinapasweldohan ng Misibis ay si Alan Colesio, isa sa mga security assistants na binanggit ni Orly Guteza sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Ayun na. Sa testimonya ni Guteza, may mga nag-connect na, di ba? Meron daw na nag-connect na. Wala tayong magawa dyan. Patay tayo dyan. Ang puno ng cash na inihatid daw sa mga properties ni Ko at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan ito ng dalawa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin umuwi ng Pilipinas si Zaldico. Kaya nga siya nag-resign na lang sa Kongreso. Dahil kahit wala siyang travel clearance, ay ayaw pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Sabi ni JM, inutusan daw siyang asikasuhin ang mga pasaporte ng dalawang household staff ni Zaldi at Maylene ko. Bakit kaya? We were not privy kasi dun sa mga kung nasaan sila. Kung ang isang empleyado na 2 buwan lang nanilbihan sa isa sa mga kumpanya ng mga ko ay marami nang nalalaman, paano pa kaya yung mga trusted aides ng mag-asawa? How does your camp respond to allegations of labor issues in Misibis? Couldn't tell you, Dwight. I'm not counsel to Misibis. Para sa buong storya ng karanasan ni JM sa Misibis Bay, pumunta lang po kayo sa Rappler website. At kung gusto ninyo pa... So yun yung isa pa sa mga akusasyon ngayon kay Zaldico, pambira. Tapos ayaw mo umuwi dito. Yeah. Pambira kayo. Tuloy. Iba naman balita tayo. Ito naman tungkol naman dito sa Baguio. Ito. Umakyat na po sa halos 100 ang latest na bilang ng mga nasawi sa lalawigan po ng Cebu. Ilan sa mga ito'y inanod ng baha. Nagpapasaklolo na ang Kapitolyo sa palasyo dahil posibleng marami pang natangay. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Binalot ng hinagpis ang mga pamilyang namatayan sa barangay Kutkot, bayan ng Liloan sa Cebu. Dahil sa barangay pa lang na ito, umabot sa 35 ang naiulat na nasawi base sa post ni Mayor Aljo Frasco. Pawang mga inanod ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino madaling araw kahapon. Ikinuwento ng isang ina kung paano nawala ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nadoot mi sa gaplon, pagdoot ako sa gaplon. Nahayang man na ako ang papa. Sumuna nawa akong anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa bayan ng Compostela, 15 ang nasawi. Dito makikita kung paano umabot ang baha hanggang sa bubungan ng mga bahay. Sa Mandawi City naman umabot sa 12 ang nasawi. Malaki rin ang idinulot doong pinsala ng bagyo. Kwento na isang konduktor, nalubog sa baha ang lahat na 200 buses nila kaya hindi na muna magamit. Ang Samoa na unta nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang ba kay kami di may makapasalig nga makabiyahe mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayo ng mga sakyanan na mo diha malimpyuhan nga makadagan mi.
Sa ngayon, mayroon ng 97 ang kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. Ayon kay Gobernador Pamela Baricuatro, humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operation dahil naniniwala siya na mas marami pa ang natangay ng baha. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa sila tabang. So we've already talked to Malacanang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro. So the ILG. So that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholders para maibalik agad ang basic services. We want to restore. Masipag talaga itong governor na ito, no? Buti na lang wala na yung mayabang dyan. Hindi, kasi totoo naman eh. Yung dating governor dyan eh, ubod lang ng yabang, walang laman eh. Di ba? Totoo. Power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Para sa GMA Regional TV Balitang Bistak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Ayun. Ayun na nga po mga kababayan. Alam nyo, pinakita lang po natin yan kasi matindi po ang alam nyo yun, matindi po ang nangyayari dyan sa Cebu. Kaya nga hindi ko magets yung sinasabing ang iimbestigahan yung Dolomite, di ba? Sa dami-dami ng problema sa Cebu, sasabihin naman nila, pwede naman sabay. Oo nga, alam ko naman yan. Pero dapat, alam mo yun, ang focus muna dapat natin doon, di ba? Ay nako, mga kababayan ha, hindi ko talaga maintindihan. Anyway, ito na po yung question natin ha, na para sa tatlong